Kumusta? Para sa ating pagtatalakay ngayon, hawak natin itong aklat, Formed for Glory, From Saved to Shaped, ni Chris R. Velazquez. Magandang aklat yan. Oo nga, at ang misyon natin ngayon, parang himayin yung ideya na baka yung pagkaligtas natin, alam mo yun, hindi lang pala siya isang iglap, Tama. kundi isang buong buhay na paglalakbay pala. So tanong ko sa'yo, paano kung yung akala mong finish line yung pagtanggap mo kay Kristo, starting line pa lang pala talaga? Yun mismo. Yang ang pinakapuso ng aklat yung paglipat ng pananaw. Paglipat ng pananaw, paano? Mula sa pagtingin sa kaligtasan bilang parang isang kontrata na tapos na, gets? Patungo sa pag-unawa na ito pala ay isang patuloy na proseso. Proseso ng? Proseso ng paghuhog, yun yung term. Yung unti-unti tayong nagiging kawangis ni Kristo. Alam mo, kasi karaniwan talaga, ang turo, pagtanggap mo kay Kristo, ligtas ka na. Check. Tapos na. Oo, yun ang common understanding. Kaya medyo nakakagulat itong sinasabi na simula pa lang daw. Pakipaliwanag pa nga ito. Sige, kasi ang punto rito, hindi lang ito tungkol sa kapatawaran sa kasalanan. Justification, no? Napakahalaga niyan, syempre. Siyempre, basic yun. Pero sinasaklaw din ito yung patuloy na pagbabago, yung sanctification. At ito, medyo malalim, yung pagiging kabahagi sa banal na katangian. Kabahagi sa banal na katangian. Teka, parang bago yan sa pandinig ko. Tinawag ito ng mga naunang Kristiyano na theosis. Medyo technical, pero ang ibig sabihin, parang dahil sa biyaya, nagiging mas malapit tayo sa mismong katangian ng Diyos. Nakikibahagi tayo. Wow! Binabanggit nga sa Galatians 4.19 yung hangarin ni Paul na mahugis si Kristo sa mga taga-Galatia. Mahuhugis si Kristo sa kanila. Oo. So yung biyaya, hindi lang siya pardon. Kapangyarihan din siya para magbago ka. Grabe pala yung lalim, no? Hindi lang pala, okay, ligtas na ako. Hindi lang. Dito siguro medyo tatamaan yung marami sa atin. Kasi kini-question ng aklat yung parang kultura, di ba? Yung Kristiyano na hanggang pagtanggap lang. Yung one-time decision mindset. Oo. Parang walang kasunod, walang tunay na pagbabago sa ugali, sa, alam mo yun, sa character. Sabi nga sa aklat, baka linggo lang nagbabago yung schedule mo, pero yung puso mo, hindi naman. At ang resulta niyan, ayon sa aklat, ay yung tinatawag niyang spiritual instability. Instability. Madaling matinag. Pag may pagsubok o kaya nadala lang ng agos ng kultura, parang ang hina ng pundasyon. Okay. Makes sense. Nawawalan tuloy ng bigat yung patotoo natin sa labas. Kaya yung hamon talaga, lumampas tayo sa simpleng pagsang-ayon lang. Okay. Tungo sa aktual na pagsunod. Yung sinabi ni Jesus na, sumunod ka sa akin. At yung pagpasa ng krus araw-araw, hindi pa minsan-minsan. Araw-araw. Yun ang mabigat. Okay, so ang ganda pakinggan nung pagiging kawangis ni Kristo. Pero di ba parang ang taas naman nun? Parang imposible? Magandang tanong yan. Kasi ang goal daw talaga ayon sa aklat, hindi lang yung, okay, makapunta ako sa langit. Yan ang alam ng marami. Oo, pero mas higit pa doon, yung maging angkop para sa langit ka raw, fit for heaven. At nangyayari yun sa pamamagitan ng pagiging kawangis ni Kristo. Ito yung Formed for Glory na title. Exactly. At yung glory, kavod sa Hebrew, doxa sa Greek, hindi lang siya basta ningning o liwanag. Akala ko yun lang. May kasamang bigat yun. Parang substansya. Kabuluhan. Hindi yung surface level lang. May laman. Oo, may laman. May tunay na bigat at halaga yung pagkatao mo kasi hinuhubog ka ng Diyos. Binabago tayo mula sa isang antas ng kaluwalhatian patungo sa kasunod. Sabi sa 2 Corinthians. Parang level up? Parang ganun. Pinapanomalik, yung nasirang imago Dei, yung larawan ng Diyos sa atin. Tandaan mo, hindi ito self-improvement lang ha. Importanteng distinction yan. Oo. Ito ay pagpapanumbalik ng larawan sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi kaya ng sarili lang.
Okay, malinaw. Ngayon, kung ganun kalalim ang layunin, paano naman daw ito nangyayari sa praktikal? Kasi parang ang hirap isipin, hindi naman tayo basta nakaupo lang, di ba? Tama, hindi tayo passive dito. Sabi nga, synergistic. Synergistic. Pagkilos ng Diyos, pero may kasamang pagtugon natin. Philippians 2:12-13. Okay, so may parte tayo. Meron. Dito ngayon pumapasok yung tinatawag na means of grace, mga spiritual disciplines. Yun. Prayer, Bible reading, worship, community. Oo, mga ganyan. Pero ito ang twist. Hindi raw ito checklist para maging banal ka. Hindi checklist. Paano yun? Parang sa isang relasyon. 'Di ba, hindi mo naman iniisa-isa yung mga ginawa mo para masabing mahal mo yung isang tao. Oo nga naman, kusa yun dapat. Yon, kusa. Galing sa ugnayan. Ganon din daw dito, itong mga gawi. Mga daluyan ito ng biyaya ng Diyos para sa paghubog natin, hindi para i-earn yung pagbabago. Okay, gets. Parang channel sila. Channel sila. At alam mo ba, itong ideya ng paghubog sa pamamagitan ng paulit-ulit na gawi, may koneksyon pala kahit sa science. Ha? Talaga? Sa science? Paano? Oo, ang fascinating Naikonekta ito sa neuroplasticity, yung kakayahan ng utak natin na magbago based sa mga ginagawa natin. Wow, neuroplasticity. Sinasabi sa aknat na yung mga spiritual disciplines, yung paulit-ulit na panalangin, pagbabasa, pwedeng literal na mag-rewire ng utak natin para mahubog yung karakter ni Kristo sa atin. So hindi lang siya basta spiritual na concept, may physical effect. May physical counterpart, parang ganon. Yung mga gawi, lumilikha sila ng bagong pathway sa isip at puso natin. Si Kristo nga mismo ang modelo natin dito, di ba? Lumago siya sa karunungan, pangangatawan at kinalugdan ng Diyos at tao. Oo nga no. At itong paghubog na ito, hindi lang dapat pang sarili or pang simbahan lang, tama? Kailangan lumabas. Eksakto. Kailangan makita sa labas. Sa araw-araw na buhay mo, sa trabaho mo, sa pamilya, sa pakikitungo mo sa iba, sa komunidad. Embodied, kumbaga. Oo, embodied. At saka mission-filled living. Hindi lang nakakulong sa isip mo yung pananampalataya. Dapat nakikita sa gawa. May misyon. At walang hati dapat. Yung banal at pangkaraniwan sa buhay mo, dapat maging isa lang yan pagdating sa pagsunod kay Kristo. Walang sacred secular divide? Yon. Yung paghubog kasi na hindi naman umaabot sa misyon, sa pag-abot sa iba, parang kulang pa. Hindi kumpleto. Ang goal, isang legacy ng pagiging tulad ni Kristo. Okay. Grabe, ang dami nating na-unpack. So, kung ibuwad natin ito para sa'yo na nakikinig, ang pinaka-ideya talaga ay ito. Yung kaligtasan, hindi pala siya isang iglap lang? Hindi siya tuldok lang. Oo, hindi tuldok. Isa siyang tuloy-tuloy panghabang buhay na paglalakbay. Paglalakbay ng ano? Ng pagiging kawangis ni Kristo. At nangyayari yan sa tulong ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng mga sinasadya nating mga gawi at syempre yung suporta ng community. Importante yun. Napaka-importante. So, hindi ka lang iniligtas mula sa isang bagay, halimbawa parusa, iniligtas ka rin para sa isang bagay. Para sa isang layunin ang mahubog para sa kanyang kaluwalhatian, formed for glory. Formed for glory, ang ganda. At iiwan namin sa iyo itong tanong mula sa aklat. Kung itong paghuhubog na ito ay pang-araw-araw at sumasakop sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ano kayang isang maliit na hakbang, kahit maliit lang, ang pwede mong gawin simula ngayon para sadyang makibahagi ka dito sa pagbabagong ito? Magandang reflection yan. Kasi sabi nga ni C.S. Lewis, ang layunin daw ay hindi lang para maging mabait ka. Ang layunin ay maging bago ka, isang bagong nilalang na patuloy na binabago. Ikaw ay hinuhubog para sa kaluwalhatian.